There's 1.8 billion. Napo. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa His kanya lang? office? Kaya nagtatanong. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, ka Eric Celis ng SMNI. Ginugulo nga ba ang Kamara at Senado? And guys, tanong lang yan guys ha. Kukunin natin ang kanilang depensa nung nasa Kamara sila. Ang sabi nila, nagtatanong lang kung saan ginastos nitong si Martin Romualdez yung 1.8 billion pesos na umabot pa daw na halos 2 billion. So, yun ang dahilan nila na hindi naman bumenta sa mga kongreso. Pero kung papanoorin nyo guys yung kanyang video, na-vlog na rin natin dito, past tense ang sinabi niya. Sabi niya, nagastos. O kaya saan ginastos o ginagastos. Hindi present tense siya. Past tense. So talagang inaakusa siya. So ngayon, nung nagkaroon ng hearing dito nga sa Kamara, tinanong siya, di ba? Sino ba yung source mo? Sabi niya. Na gumastos itong si Speaker Romualdez ng 1.8 billion. Di ba? Tinatanong siya, pinipilit siya kung ano, pinipiga talaga siya guys. Kasi maangas siya, di ba? Nung nasa SMNI siya, itong si Martin Romualdez, Speaker of the House, gumastos naman ng 1.8 billion, sabi niya, di ba? Yun ang sinasabi niya, pero nung nandun na sa Kamara, tameme na siya. So, nung pinipilit siya kung saan galing yung source niya, inamin niya guys, inamin niya na hindi niya binalidate o hindi niya dinoble check kung tama nga ba yung figure na binigay sa kanya nung kanyang informante o yung kanyang source. Kaya sabi ng mga kongresista, sino ba yung mga sources mo? Sino nagsabi sa iyo niya na gumastos ang speaker na 1.8 billion? So yun na guys, ayaw sabihin. So anyway guys, panoorin muna natin yung balita tapos tuloy natin ang ating reaction. Pasok ka, Eric. Iginiit ngayon ng SMNI host na si Eric Celis na galing umano sa kanyang sources ang impormasyon hinggil sa sinasabing 1.8 billion pesos na ginastos sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagharap ni Eric Celis sa pagdinig ngayong araw ng House Committee on Legislative Franchises, kinwestiyon ng mga mambabatas ang SMNI host hinggil sa naging pahayag nito ukol sa nasabing travel expenses ni Speaker Romualdez. Pero giit ni Celis, hindi pahayag ang kanyang naging statement sa issue kung hindi ito ay nasa forma ng pagtatanong kung saan kausap umano niya noon sa isang programa sa istasyon ang dating opisyal ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Bellica. Ayon pa kay Celis, nakabatay umano ang inihayag niyang impormasyon mula sa kanyang dalawang sources na ayaw nitong pangalanan. Pilit siyang pinaamin ng mga congressman kung sino ang kanyang sources. Subalit, mariin itong tumanggi at iginiit ang karapatan na protektahan ang identity ng mga ito. Sa huli, sinabi ni Celis na kung nagkamali man siya sa kanyang impormasyon, ay handa umano siyang humingi ng paumanhin sa mababang kapulungan ng Kongreso upang magamot ang anumang sugat at di pagkakaunawaan kaugnay sa issue. Nagpatawag ng pagdinig ang Kamara upang talakayin ang prangkisa ng SMNI kasunod ng mga ulat hinggil sa umano'y paninira at pagpapakalat nito ng maling impormasyon. So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga itong si ka Eric Celis, di ba? Talagang tumiklop na siya. Ngayon guys, nung tinatanong siya at hindi niya direktang pinangalanan, kasi sabi nila, sino yan? Ang source mo, ayaw niyang pangalanan dahil pinangangalagaan daw niya yung informante niya o yung source niya. Siyempre, dalawang mag-iisip tayo dyan, guys. Kung totoo nga ba itong may informante o source, pwede kasi sabihin niya na pinoproteksyonan niya, pero wala naman talaga, di ba? Baka nabalitaan lang niya sa kalye, di ba? Ganun yun, di ba? O kaya meron naman talaga,
na talagang tinatago lang niya. So, siya lang ang nakakalam niya. Ngayon, sabi ng Kongreso, sino ba talaga yung source mo? Nung so, nagsabi siya, hindi siya Senado, stop siya ng Senado. Yun So, ngayon, nagalit ang guys, yung Kamara. Dahil nga, siyempre, yung Senado at Kamara, parehong chamber yan. Ngayon, guys, lang yan, magka-level lang yan. Magka-level lang, pareho lang sila, o kumbaga, pareho lang sila ng posisyon. Kumbaga, senador lang to, pero sila, Kamara, pareho silang mambabata. So ngayon, gumawa ng sulat itong Kamara. Guys, ito na. Gumawa ng sulat sa Kamara para mag-comment itong Senado kung sino sa kanilang mga staff ang naglabas ng impormasyon na to na fake news naman. Guys, di ba? So, dito natin malalaman na magkakaproblema pa itong si Eric Celis. Di ba? Sino? Kasi iimbestigahan pa to, guys. Iimbestigahan pa to. Kaya magkakagulo ngayon, di ba? Yung Senado at saka yung Kamara. Kasi pareho lang yung yan eh. Pareho lang silang mambabatas. So, ngayon, sino kaya doon? Kayo guys, tatanungin ko kayo. Kung totoo lang. Tanong lang din ulit guys baka sabihin ni Eric Celis. Tanong natin, sino kaya sa mga senador, mga staff ng senador ang naglabas niyan? Ang wala lang guys, yung sariling opinion. Sa tingin nyo lang. Sino? Comment down below kayo kung sino. Ako, ang iniisip ko lang, hindi naman ako sigurado dito. Kumbaga, hula lang guys, hindi to totoo, tanong lang din to. Sa tingin ko, siyempre, kung totoo lang yan kung totoo lang, sa tingin ko, siyempre, galing yan sa mga pro Duterte na mga senador. Diba? Alam naman natin yan guys, open secret naman yan. Sila Bato, Tolentino, Robin Padilla, at saka itong si Robin Padilla, at saka sila Tolentino, Bato, Robin Padilla, yung iba, si Cayetano, hindi natin alam, di ba? Pero maka Duterte din yun. So, hindi ko sinasabi sila guys ang sinasabi ko lang, posible lang, kung sakali lang, na may maglabas baka sa staff nila. O pwedeng hindi nila alam ng mga senador, yung staff mismo ang may kagagawa. Or sa labas. Yung mga pro Duterte rin, di ba? Hindi rin natin sure. Baka pwedeng si Sasot, guys. Hindi ko sinabi siya talaga, posible. Kasi lagi yung may nilalabas eh. Di ba? Marami siyang source nilalabas kaagad, di ba? Yung MOE nga na pinipilit nila, di ba? Sa kanya rin yan lumalabas. Kaya mga DDS yan talagang pinakikinggan, hinihintay na maglabas ng information. So, baka sakali lang, hindi tayo sigurado guys. Kaya sabi ko sa inyo, mag-comment down below kayo kung sino nga talaga sa kanya. Pero ang isa lang ang malinaw dito guys, dahil mismong inamin ni Eric Celis na hindi siya sigurado, hindi niya validated yung source niya. So, lumalabas, fake news talaga siya. Di ba? Kasi hindi sigurado, tapos nag-live siya, binroadcast na. Tapos ito namang si Harry Roque, biglang nanawagan, di ba? Dahil posibleng matanggal yung franchise ng SMNI, nanawagan, di ba? Sa media, di ba? May banta, sabi ni Roque, di ba? Sa malayang pamamahayag. Roque, walang banta. Di ba? Kung fake news yan, hindi yan banta, di ba? At saka una-una, hindi naman sila mga broadcaster dyan sa SMNI. At nang nalaman pa natin, hindi rin pala sila membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumbaga, guest lang sila, nagsalita. Yun pang hindi maganda, guys. Hindi sila kasama sa KBP. Tapos, kung magsalita sila, diretso. Siyempre, paninira yun, di ba? So, at maraming nakikinig, siyempre, maniniwala yun. Yung mga nanonood sa kanila. So, talagang fake news, di ba? Yung nilabas ni Eric Celis sa SMNI. So, okay guys, malaya po kayong mag-comment dyan. Kung sa tingin nyo, sino yung naglabas sa mga pro Duterte na supporter o gawa-gawa lang itong si Eric Celis para lang matakpan niya, di ba? Yung kanyang sinabing fake news na alam naman natin na hindi totoo yung sinabi niya dahil siya mismo ang umamin. Siya mismo guys. Alright? So, hanggang dito na lang po. Abangan niya susunod ng vlog. Thank you very much.